Cavite, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi pa rin naaaresto hanggang ngayon ang umano'y utak sa pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Wala pa rin nakakasuhan kaugnay ng nakakalulang katiwalian. Pero may bago na namang natuklasan ng DOJ at NBI. Mga kapuso, barya lang palang may tuturing ang sinasabing 10 bilyong pisong napunta sa mga unay kaduda-dudang NGO ni Napoles. May mahigit daw na 100 bilyong piso kasing pera ng kabanambayan na posibleng naibulsa rin ng ilang tao lamang. Nakatutok sa Emil Sumangil. Tip of the iceberg lamang, kumbaga ang nadiskubre daw na scam kung saan 10 bilyong piso ang napunta sa questionabling NGO sa pamamagitan ng pakukuntsabahan umano ni na Janet Lim Napoles at ilang mambabatas gamit ang kanilang pork barrel funds. Kanina, mismong si Justice Secretary Laila De Lima nagsabi, mas malaking halaga pa ang inuusisa ngayon kung saan napunta. Iba pa po na mas malaki, more extensive, bigger exposés or disclosures, especially as revealed in the COA report. Yun po ang itatak officially ng IAGSI with the Office of the Ombudsman as lead. Sa pag-iimbestiga kay Napoles, natisod ng DOJ NBI ang mas malaking halaga ng pera, mahigit 101 billion pesos na napunta sa mahigit 150 na NGO mula 2007 hanggang 2009. Ang pera, batay sa hawak na dokumento ng NBI, ay mula sa pork barrel ng mga mambabatas at Malampaya Gas Fund na nagmula sa operasyon ng Malampaya Natural Gas Field sa Palawan. Inaalam kung ang 101 billion pesos na government funds na ito ay nagamit ng tama o napariwara at napunta sa bulsa ng iilang tao lang. Ipinasa na ng NBI ang mga dokumento sa Interagency Anti-Graft Coordinating Council o IAAGCC na binubuo ng DOJ, COA at Ombudsman. Mahigit sa 10 kontratista ang iniimbestigahan. Sabi ng DOJ NBI, ang pondo ay ginamit para pondohan ang mga tinatawag na soft at hard projects gamit ang ilang non-governmental organization o NGO at foundations. Sa dokumentong ito makikita na bukod sa mga supply pang-agrikultura, napunta rin ang ilang pondo sa mga proyektong pang-infrastruktura sa request ng ilang mambabatas sa buong Pilipinas. Nakakuha ang GMA News ng kopya ng sabina na ipapadala sa isang mayor sa Quirino. Sabi ng source, 76 na mayor daw ang ipapatawag ng NBI mula sa iba't ibang lugar sa bansa para malaman kung sa tama napunta ang pera. Unang-una, nakakagulat yung laki, no? Yung billion-billion na pinag-uusapan dito, no? Mangalap talaga ng ebidensya para talagang airtight yung kaso na may sasampa namin kung sino man ang tatamaan. Ang mga panibagong iniimbestigahan, inihahalin tulad ng NBI ang estilo ng paglalabas ng pondo kay Napoles. Ngunit sa mga panayam, paulit-ulit na itinatanggi ni Napoles na napunta sa kanyang pork barrel ng mga senador at kongresista at hindi rin daw siya nakinabang sa Malampaya Gas Fund. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Naniniwala pa rin ang Department of Justice pati ng National Bureau of Investigation na nandito pa rin sa bansa ang inihinalang utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles pati ang kanyang kapatid na si Reynald Lim. At habang inahanap sina Napoles ay inihahanda na ng DOJ ang kasong pandarabong o plunder na isasampa laban sa mga sangkot sa scam. Ito ngayon ang tanong mga kapuso. Kasong pandarabong din ba ang ikakaso sa mga nadadawit na mga mambabatas? Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Plunder ang kasong posibleng harapin ni Janet Lim Napoles at ng iba pang sangkot sa 10 bilyong pisong pork barrel scam. Ayon kay Justice Secretary Laila De Lima, sa susunod na 1 o 2 linggo, posibleng maisampa na ito ng NBI sa Office of the Ombudsman. Hintayin niya na lang. Hintayin niya na lang. That's of course the target. That's the target. Kaya tanong kay De Lima, kasama ba sa mga makakasuhan ang mga nadadawit na mambabatas at sino-sino kaya sila? It would also include already some lawmakers. Hindi ko pa po pwedeng sabihin. Kasabay ng paggulong ng investigasyon, patuloy pa rin ang paghahanap kay Napoles at sa kapatid nito na si Reynald Lim. Tiwala silang hindi pa nakakalabas ng bansa sina Napoles, pero hindi rin daw madali ang paghahanap, lalo't dating sundalo ang asawa ni Napoles. Wala kaming info na sinasabi na nakalabas na si Mrs. Napoles and the brother. All existing leads na nakakalap ng NBI ngayon point to the fact that they're still here, but they're hiding. But probably, sinabi yun ni Director Rojas na baka may mga nakapaligid sa kanila na armed men.
Sabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na siyang namumuno ng Interagency Anti-Graft Coordinating Council o IAGC, paper trail ang magiging bulto ng ebidensyang bubusisiin nila. Kasama rin sa titignan nila ang Special Audit Report ng COA kung saan nadiskubreng mahigit 6 na bilyong pisong pork barrel ang napunta sa mga questionabling NGO. We need the documents to validate them, but we were told that the documents involve more than a room full. So we have to strategize. The report is not evidence. So we cannot consider filing a case based on that report alone. Kabilang dito ang SEC records ng mga sinasabing NGO, SARO release orders mula sa DBM at records mula sa National Statistics Office kung totoong mga tao ba ang nadadawit sa scam. Dahil may prosecutorial powers ang IAGC, maaari nilang obligahin ang mga ahensya na isumite sa kanila ang mga kailangang dokumento. Pero ipapatawag ba ng IAGC ang mga mambabatas na nasasangkot sa anomalya? The fact-finding investigators are not compelled or are not obliged to summon the would-be respondents. The actual level that talagang kailangan sila at pasasagutin sila to have their day in court, as mentioned by the Honorable Ombudsman, is during the preliminary investigation. Posible rin ayon kay Ombudsman Morales na mas lumawig pa sa mga taong 2007 hanggang 2009 ang investigasyon basta may nakita silang ebidensya tungkol dito. Pagtitiyak pa ni Morales, magiging patas sila sa gagawing investigasyon. We don't have any record of being tools of anybody. We assure you of the credibility of the result of the investigation. There is no such thing as kaalyado ng administration and hindi kaalyado ng administration. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras. Kinuwestiyon naman ang abogado ni Janet Lim Napoles ang pag-aanunsyo ng Department of Justice na posible nilang sampahan ng kasong pandarabong o plunder ang kanyang kliyente. Ang reklamo ni Atty. Lorna Capunan ay ito. Bakit hindi daw pinangalanan ng DOJ ang mga opisyal ng gobyerno na sinasabi nilang kasabat umano ni Napoles? Hindi rin naman daw sumusunod sa tinatawag na due process ng DOJ. Ni minsan na hindi daw sinubukan ng DOJ na kausapin si Napoles o silang mga abogado niya. Hindi rin daw tama ang ginagawang paghahanap ng mga otoridad kay Janet Lim Napoles at sa kanyang kapatid na si Reynald Lim dahil hindi pa naman sila nasasampahan ng kaso.